at iginawad sa CCSFP ang Best Response in Mitigating the Effects of COVID-19 Pandemic Rank 2 at Best Professional Organization for Association of Local Colleges and Universities in Region 3 Rank 3. Para sa academic 2021 to 2022, nasa 800 ang nag-enroll na estudyante at 90% daw sa bilang na ito ang nagpahayag ng interes na mabakunahan kontra COVID-19. Patuloy naman ang pagsasagawa ng discussion sa mga estudyante at magulang na nananatiling may agam-agam pa na magpabakuna. Sa kabilang banda, sinabi ni City Health Officer in Charge Dr. Carlos Mercado na maliban sa mga estudyante ng CCSFP, ang kanilang vaccination team ay nagbabakuna na rin ng mga estudyante edad 18 years old pataas. Bukas din daw ang CHO na i-accommodate ang mga estudyante na nais magpabakuna basta sila ay eligible. 242,102 ang target eligible population na mabakunahan sa siyudad San Fernando. As of November 4, nasa 178,544 na katao na o 73.75% ang nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine sa syudad. 132,203 o 54.6% ang fully vaccinated na. Jennifer Salenga, CLTV News. Sisimula na ang konstruksyon ng isang septage treatment plant sa City of San Fernando, Pampanga. Malaking bagay umano ang pasilidad upang mapanatiling malinis ang daluyan ng tubig na kumukonekta sa Manila Bay. Ang detalye ng balitang yan sa report ni Vinyal Pawe. December 2008 nang ilabas ang Supreme Court Mandamus on Manila Bay. Ito'y paraan ng pamahalaan upang mapanatiling malinis ang mga waterway o daluyan ng tubig na dumidiretso sa Manila Bay. 13 sangay ng pamahalaan ang inatasan upang tutukan ang programa. Sa siyudad San Fernando, layon protektahan ngayon ang pagtatapon ng wastewater sa Pampanga River na direktang nakanguso sa Manila Bay. Well, number one is a compliance of the Clean Water Act of 2004. Ito'y paraan ng pamahalaan upang mapanatiling malinis ang mga waterway o Environmental daluyan ng Management tubig na Bureau nga, dumidiretso sa Manila Bay. 13 sangay ng DNR, pamahalaan ang inatasan upang pinipressure na rin tayo sa syudad San dahil Fernando. mandamos nga yan. Bunsod nito, sinimula ng konstruksyon ng septage treatment plant sa Barangay Lara. Yung mga waste natin sa atin sa mga septic tanks, compliance of the idadaan sa ating planta para ihiwalay yung solid waste tsaka sa yung liquid. Yung liquid bago itapon sa ilog o sa sapa. Tiniyak ng City of San Fernando Water District at Prime Water na walang amoy at magiging malinis ang naturang pasilidad. Malaking tulong din umano ito sa pangangalaga ng kalikasan. Whatever wastewater natin, iti-treat natin dito sa septage treatment plant before we actually release that to the environment. Ibig sabihin, malinis na siya pagka ilabas natin siya sa environment. This is also to protect our environment. Fully mechanized rin ang nasabing septage treatment plant. Ibig sabihin, kakaunting tao na lang ang kakailanganin upang i-monitor ang disposal ng mga biosolid waste na ididiretso sa mga accredited waste facility ng Department of Environment and Natural Resources. Higit 100 million pesos umano ang budget ng nasabing proyekto na pinondohan ng Prime Water sa ilalim ng joint venture agreement sa syudad. Ang pagkakaroon ng septage treatment facility ay isang hakbang din para hindi makontaminate ang groundwater sources sa oras na mapuno ang bawat septic tank sa mga bahay at negosyo. Itong septage treatment plant natin would actually complete the entire cycle. We've been providing water, potable water, and water for domestic use sa mga bahay. No? Now, ano ang gagawin natin dun sa mga used water or wastewater? So ito yung sagot nun. Whatever wastewater natin, iti-treat natin dito sa septage treatment plant. 43,000 cubic meters ng tubig ang kinukonsumo kada araw ng higit 50,000 kabahayan at establishmento sa City of San Fernando. Kaya naman lubos na ginhawa ang hatid ng nasabing septage treatment plant para sa wastewater ng syudad. Of course, like we envision San Fernando to become an economic power sa isang magandang syudad, kailangan tayo ng septage management. Alinsunod din sa Republic Act 9275 o ang Philippine Clean Water Act of 2004 ang magkaroon ng maayos na sistema sa tubig ang bawat lokal na pamahalaan upang maiwasan ang water crisis sa mga susunod na taon. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News,
kakailangan tayo ng septic. Vice Presidential aspirants, kanya-kanyang suyo sa mga botanteng kabalen. At ilang grupo ng mga tsuper umalma sa atas na tanggalin ang mga plastic barrier sa loob ng jeep. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Sa pagbabalik ng CLTV News, Vice Presidential aspirants, kanya-kanyang suyo sa mga botanteng kabalen. At ilang grupo ng mga tsuper umalma sa atas na tanggalin ang mga plastic barrier sa loob ng jeep. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita. This program was brought to you by Shore 360. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko muna umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. By a reliable
reliable and trusted TV station. You can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita, nagsimula ng maglatag ng kani-kanilang mga plataforma ang ilang vice presidential aspirants para sa 2022 elections. Ang karamihan sa mga kumakandidato sa pinakamataas na posisyon ng bansa, sinimula na ring suyuin ang mga botanteng kabalin. Ang kanilang mga programa at proyekto sa report ni Rainiel Pawid. Nagbabalik ang CLTV News. Matapos ang filing ng Certificate of Candidacies noong unang linggo ng Oktubre, kanya-kanya ng kilos ang mga politiko upang magpakilala at manuyo ng mga botante. Dahil hindi pa opisyal na nagsisimula ang campaign period, karamihan sa mga kumakandidato nag-oorganisa muna ng mga dialogo at pagbisita sa iba't ibang lugar upang ilatag ang kanilang mga plataforma. Gaya na lamang ng mga vice presidential aspirant na nagsimula ng manuyo ng mga botanteng kabalin. Ang tubong Santo Tomas, Pampanga na si Senator Kiko Pangilinan, sinabing ang lalawigan ng unang probinsyang kanyang pinuntahan matapos i-anunsyo ang kanyang kandidatura. Ang COVID response ang siyang priority program ni Pangilinan, na sinubukan pang mga Pampangan upang maipaabot ang kanyang mensahe. COVID yung kalaban, aliwa in neto na focus on solving the problem of COVID. Pagkatukunan na natin yung tuloy-tuloy na naman ang normality natin at panunumbahan. Habang sa isang hybrid forum naman ay sinagawa sa bayan ng Mexico, online kumustahan ang naging paandar ni Senate President Tito Soto na running mate naman ni Senator Ping Lacson. Dito muling iginiit ni Soto ang kahalagahan ng drug testing sa mga nais maglingkod sa gobyerno. Doon sa batas na principally authored ko, which is the Dangerous Drugs Act of 2002, nandun yun, isang provision yun eh. Hindi lang sa pagkakandidato, marami kami nilagay na provision doon. Pero isa na nga yun, kahit sino magpapile ng kandidatura, dapat may drug testing. Habang sa kanilang pagbisita sa isang basket shop sa City of San Fernando, inilatag ng isa pang vice presidential aspirant na si Dr. Willie Ong ang kanyang plataforma sa maayos na overall health system ng Pilipinas. Alam niyo naman kung na-hospital, hindi lang 20,000, hindi lang 50,000, hindi lang 500,000 na operasyon sa puso, meron pang 3 million na liver transplant. Talagang wala tayo ibibigay. Kahit anong ipon nyo, hindi talaga kaya. Bakit ang kalusugan natin sa bansa masyadong lubog? Samantala, pagbangon naman ng ekonomiya ang hirit ng PDP laban Pusi Faction Vice Presidential bet na si Senator Bongo. Patuloy umano sila sa pagkuha ng COVID vaccines upang makamit ang herd immunity. Ito umano ang sagot upang maging normal na muli ang mga trabaho at negosyo. Ang pagkakaroon daw ng pagkakakitaan ang long-term solution upang laging may pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Kilala ang Pampanga na puntirya ng mga politiko tuwing panahon ng halalan. Bukod sa solid votes na naibibigay ng mga kabalin, isa rin ito sa may pinakamaraming registered voters na aabot sa lampas 1.4 million. Base sa calendar of activities ng Commission on Elections, ang campaign period para sa national positions ay magsisimula sa February 8, 2022 hanggang May 7, 2022 o 90 days bago ang mismong araw ng halalan. Rainiel Pawid, CLTV News. Dismayado ang ilang super at jeepney operator sa Pampanga sa pagpapairal ng bagong atas ng LTFRB na itaas sa 70% na seating capacity ng mga public utility vehicle o PUV. Ang lumabas na memo kasi ng ahensya, limitado lamang sa National Capital Region at sa lalawigan ng Bulacan. At ilan sa mga transport group, umalma sa ngayon atas ng LTFRB na tanggalin na ang pinaggasosang plastic barrier. Ito po ang report. Atas ng LTFRB na itaas sa 70%
Ang lumabas na memo kasi ng 14 ahensya, months limitado o higit lamang isang taon sa matapos National ipag-utos ng Capital Land Region Transportation at sa Franchising and lalawigan ng Regulatory Bulacan. Board o LTFRB At ang ang paglalagay ng Transport plastic Group, barrier sa kumalma loob ng mga sa public may utility LTFRB. vehicle o PUV. Natanggalin na Nitong ang November sinanggasasang 4, pinababawi plastic na barrier. ito. Narito po Sa ang panayam ng CLTV News kay Atty. Teresa Magtoto, ang Chief Transportation Development ng LTFRB Region 3, napag-alaman daw kasing walang scientific basis na kayang pigilan ng mga barrier ang posibleng COVID-19 transmission. Base po sa MC po na inilabas, ay hindi na po required na magkaroon ng plastic barriers. So, kung meron man po kayong mga plastic barriers, kailangan pa rin po sundin once Sa Memorandum Circular Number 2021-064 na pirmado noong November 2 ni LTFRB Chairman Martin Delgra, bukod sa atas na pagtataas ng bilang sa 70% seating capacity ng mga tumatakbong public utility vehicle sa NCR at karating probinsya gaya ng Bulacan sa Central Luzon, kasama rin sa mga naka-indicate na hindi na umano required sa mga pampublikong sasakyan sa buong bansa ang mga plastic barrier. Hindi naman ikinatuwa ng ilang tsuper ng jeep sa Pampanga na limitado lamang sa piling lugar ang pagpayag ng mga kinaukulan na magsakay ng mas maraming pasahero. Maging ang pagpapatanggal ng plastic barrier dahil wala naman daw scientific basis, tila hindi pinag-isipan. Hanggang sa reklamo lang po kami, wala naman kami magagawa. Pagka hindi kami sumunod, inuhuli kami. Ng ilang tsuper ng jeep sa Pampanga na limitado lamang Yung sa piling magreklamo ka lugar lang ang sa pagpayag isip ng na lang, mga ganyan. kinaukulan na Kulang sa magsakay ng mas 3,000 maraming piso umano ang pasahero. ginastos ng Maging ilang ang tsuper ng jeep para pagpapatanggal ng makasunod plastic lang barrier noon dahil sa wala mahigpit naman na daw alituntunin scientific ng LTFRB na ito. At kahit na totoong abala ito sa mga pasahero, ay pikit mataan niya nilang sinunod ito. Kulang po sa kulang sa 3,000. Bago kayo Magreklamo ka lang sa isip na lang. Ganyan. Kulang sa 3,000 piso umano ang ginastos ng Dapat- ilang tsuper ng dapat jeep po para bayaran makasunod nila. lang noon sa mahigpit na Si Mang Jun alituntunin Sison, ng inutang LTFRB pa raw na ang ito. pagpapakustomize At kahit ng na jeep totoong abala para ito sa mga maglagay ng pasahero, plastic barrier. ay pikit mataan niya nilang Dapat sinunod hindi ito. po dapat Kulang alisin po yun. sa kulang sa Bakit, sir? 3,000. May pandemya pa tayo. Dapat papatanggal lang, hindi na Hindi na ibabalik. Gagastos na naman kami. Magkahalo naman ang reaksyon dito Dapat po ng bayaran. ilang mga mananakay na aming nakapanayam. Si Mang Jun Siguro Sison, mas maganda inutang matanggal pa raw para ang madagdagan naman ng pagpapakustomize pasahero. ng jeep para Minsan maglagay ng disturbo plastic din sa barrier. Dapat hindi po Para- dapat alisin yun. Para safe po yung sa tingin mo nakakatulong naman? Pandemya pa tayo. okay naman. Dapat papatanggal lang. Pag lumilipad, Hindi na ibabalik. Gagastos dumidikit na sa naman mukha. So kung protection siya against COVID, wala na yung purpose niya nun. May discomfort din siya. Although nakakatulong siya sa paglagay ng space, pero hindi siya nakakatulong sa COVID, against sa COVID. Ang pulisiyang paglalagay ng plastic barrier ay hindi ang unang pagkakataon na pinuna at biglang binawi ng pamahalaan. Matatanda ang nauna dito ay ang paglalagay ng barrier sa mga motor taxi na nooy kinutsa dahil sa peligrosong epekto nito dahil sa air impact na maaaring makaapekto sa roadworthiness ng mga motorsiklong sumasalubong sa hangin. Paolo G. Santos, CLTV News. Ang pulisiyang Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kumakandidato bilang board member sa ikalawang distrito ng Pampanga na si Mayor Dante Torres. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Sumasalubong sa hangin. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kumakandidato bilang board member sa ikalawang distrito ng Pampanga na si Mayor Dante Torres. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali, ay mapapakinggan ang ani at kita sa agrikultura sa RW 95.1 FM, kung saan ay ating ibinabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po. Ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear a hoodie. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Pinagkakatiwala ang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko, kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Ito ang CLTV News and Current Affairs. Kino naman mo, inyek kibalo kinpeka pa mo sumpamangan kay mabilog gayato ameni batangketi syudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkon o ing kapampangan balo daray sabla ang mga galing lang karaskin pa pagluto. O balo yun nanon na nga manwan ko. Wise to ka. Ing kapampangan Sprite Assisi. Kino naman mo, inyek kibalo inya pang banwang 1732 at pangkandiksyonaryo ni Kastilang Fraile Berganyo kay mitale paaman ning sisigay buri ng samyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pamewu sureng yali-waliwang versions na nini ing netong kareng sinika ing sizzling sisig ning Angeles. Ore ni resang kap bang kanita makapagluto ka namang sisling sisig, mantikilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ninangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ninangan higang babi. Tatarang na yung babi sa kamig gogo kaya benaningning nangate na ning manok.
Bulos muing dakal sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya, ikekang sisling play. Tsaka may bulos yung sisig. May kakaliwan ni kalamunding ang ponglaran O daramdaman mo na sasarit sa tinuluto mo. Uy, tano, tinakang sisig na ni Angeles. Birna mo, sold na ko. Tagtaranding bagi sa kaming gogo, kaya binaningning ng ate na ni manok. Bulos mo yung dakal sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya, ikekang sisling plate. Ang wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabigsang komunikasyon. Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika. Umaabot naman sa mahigit kumulang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Papa, kumusta? Malaos ko po. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka. Naku, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. At wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubudtong lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura. Kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki. Gamit ng mga katutubo sa mga bulubudtong lugar. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pong mga nangunang balita. Matapos makumpleto ang kanyang 3 termino bilang alkalde ng bayan ng Guagua, Pampanga, susubok naman po ngayong maupo sa sangguniang panlalawigan ni Mayor Dante Torres. Sa kanyang pagtakbo bilang 2nd District Board Member, ano ang kanyang mga nais isulong? Upang higit po natin siyang makilala, makakasama natin sa Kilalanin ang Kandidato segment. Wala pong iba kundi si Guagua Mayor Dante Torres. Magandang gabi po sa inyo, Mayor. Welcome po sa CLTV. Magandang gabi po sa inyo. At sa inyong mga nakikinig sa buong Central Luzon. Opo, Mayor, unang tanong po siguro, ano po ang nagtulak sa inyo upang tumakbo po kayong bukal sa ikalawang distrito ng Pampanga? Guagua Mayor Dante Torres. Magandang gabi po sa inyo, Mayor. Paano? Pag-repeat, di ko man narinig. Magandang gabi po sa inyo. Opo, ano po ang nagtulak sa inyo, Mayor? Ano po ang dahilan po ninyo kung bakit po kayo nagdesisyon na tumakbo? This time, of course, bilang board member po sa ikalawang distrito ng Pampanga. Well, kasi gusto kong magkaroon ng pagbabago ang segunda distrito, no? Kasi ang ating segunda distrito ng Pampanga, alam mo, very ripe yan, no? Sa mga development program ng gobyerno. Marami po tayong may co-contribute sa pagpapalawak ng development ng segunda distrito. Una-una, experience natin bilang local chief executive ng Guagua, no? Pwede natin ilagay din sa segunda distrito. Alam mo kasi, ang BM kasi parang konsyal lang ng probinsya yan. No? So, through ordinance, pwede natin masuportahan ang governor, no? Para lumawak ang development program ng segunda distrito. Kamukha ng, halimbawa, pwede tayo magtayo ng export processing zone, no? Especially sa bayan ng Florida,
Porac at saka Guagua, saka Lubao. Pwede tayo magtayo ng isang export processing doon para makalikom tayo ng maraming investors na ayaw nang pumunta sa Clark. No? Pag gano'n ang nangyari, maraming employment opportunities ang magagawa natin doon sa mga kababayan natin sa Segunda Distrito. At susunod pa, lalaki yung income ng bawat munisipyo. Considering na yung mga locators sa loob ng export processing zone, no, babayad dyan ng corporate income tax at least the 5%, yung 2% will go to the municipality where the export processing zone is located. No? And then, of course, considering yung pinaplano ni ex-president noon yung magiging megapolis ng Pampanga, siguro makaka-contribute ng second district para lalo maging realidad ang tinatawag natin Pampanga Megapolis. Alam mo, sayang kasi yung mga infrastrukturang nagawa. No? Nakabang na yung circumferential road na kung saan yung Lubao, Sasmuan, Guagua, pwede silang magdikit-dikit through a bridge, no? Papuntang Minalin, Santo Tomas, and then going to Expressway. Kaya napakaganda talaga ng inisip kong may tutulong ko sa Segunda Distrito. Pangalawa, yung public health, no? Meron kami mga hospital sa Second District, yung sa Lubao, sa Florida, at saka sa Guagua, na kung saan tulungan natin ang ating gobernador na makalikom ng pondo para madagdagan yung mga rooms at saka mga ICU at makabili ng mga bagong equipment at saka bagong laboratorio ang ating mga hospital sa Segunda Distrito. And then of course, sa environment, no? Kailangan din natin asikasuhin yung mga bundok natin sa Porac at saka sa Florida para makapagtanim tayo ng maraming puno para maprotektahan ang watershed natin. Alam mo, in 20 years time, hindi na tayo pwedeng uminom ng underground water. So kailangan surface water na ang ating iinumin. So yun lang, malaki na ang pwede natin may contribute, no, sa Segunda Distrito through legislation na makakatulong sa ating gobernador para sa kanyang mga programa pang development. Okay. Mayor, issue muna po ang itatanong ko sa inyo. Ano po ang inyong reaksyon, no, sa hindi po pagkabilang, no, sa political party, local political party na kambilan? Segunda Distrito. Paano ulit? Hindi ko masyadong marinig, maingay. Ano po ang reaksyon ho ninyo, Mayor, na hindi po kayo napabilang sa grupo ng local political group na kambilan? Ano pong reaksyon ho ninyo dito? Well, okay lang naman. Talaga naman ganun eh. Di ba? May panahon na hindi natin sila kakampi, may panahon naman kakampi natin sila. Pero ako naman, whether hindi ako sama o kasama ako, talagang decided akong tatakbo para sa board member. Kasi nga gusto kong, habang malakas pa ako, gusto kong makatulong, no, sa development ng Segunda Distrito. Wala kasing nangyayari eh. Gusto ko talaga may mangyayari na Segunda Distrito ay yung magiging growth center ng Pampanga. Napaka laki ng potential. Unang-una, meron tayong lugar. No? Pangalawa, maraming marurunong sa Segunda Distrito. We can tap them. Yung resources ng Segunda Distrito, napakalawak. Kung pwede na. Tatlo lang ang isipin natin doon. Asenso, yung Segunda Distrito ng Pampanga. Kaya okay lang sa akin kahit na hindi ako papasama sa kanilang partido. I'm running naman under the Liberal Party. Meron din naman akong partido. We can tap them. Ito nga po, no? So you are running now under LP, Mayor?
na kung saan pwede na. Yes. Tatlo lang ang Opo. isipin natin Pero doon. may mga may mga larawan din Mayor na lumutang po Kaya okay lang sa sa akin, social kahit hindi ako media papasama na sinusuportahan kanilang po ninyo partido. si I'm Mayor running naman Sara, under the no? Liberal Party. Dito pong Pero di naman nalalapit ako na partido. eleksyon, gusto ko lamang pong malaman sino po sa tingin po ninyo ang kandidato sa pagkapangulo ang inyo pong nais pong suportahan at bakit po? Hindi ko naman sinusuportahan. Siguro, during that time, nung tumakbo siya, nakiusap sila sa akin kung pwede ako maglagay ng tarpaulin. Pero ngayon, hindi ko siya sinusuportahan. Di ba yung presidente ko? Gusto ko lamang pong malaman. Opo. Can you share with us, if it's okay with you, Mayor, kung sino po ang napupusuan po ninyong suportahan bilang Pangulo at bakit po yun, bakit po siya ang naisip po ninyong suportahan? Well, I am under the Liberal Party. So yung loyalty ko nasa Liberal Party. Kung sino ang susuportahan presidente ng Liberal Party, doon tayo. Nakakaya naman, iba yung partido mo, iba susuportahan mong presidente. No? Parang hindi yata hindi yata parehas yun. So kung ang susuportahan ng Liberal Party si Leni Robredo, then Leni Robredo tayo. Pero ano po yung mga nakikita po ninyong characteristics po ni VP Leni, no? Para suportahan po natin siya. Well, not only bilang kapartido po ninyo sa LP. Ano po yung nakikita po ninyong characteristics niya para siya po ay maging Pangulo ng bansa? Si Leni Robredo, then Leni Robredo tayo. Basta kung ano yung pag-utos ng partido, yun ang susundin ko. Ganun ako kaloyal pag napunta ako sa isang partido. It follows naman di ba? Kung sino yung mga nasa taas, yun ang susundin ko. Bakit naman tingnan na parang fence sitter ka? Kailangan yung commitment mo sa partido nandoon. Mayor, you've mentioned some of your plans kung sakaling kayo po ay palarin na maupo bilang board member ng ikalawang distrito ng Pampanga. Pero since kayo po ay nakatatlong termino bilang alkalde dyan po sa bayan ng Guagua, Pampanga, ano pa po kaya ang maaari po ninyong magawa para po sa inyong mga kababayan kung kayo po ay nasa sangguniang panlalawigan na? Ano po yung mga konkreto po ninyong plano? No? Oras na kayo po ay, for Guagua, no? Oras na kayo po ay maupong board member ng lalawigan ng Pampanga. Actually, hindi ka lang naman board member ng Guagua, no? Board member ka ng Sasmuan, Florida, Lubao, Santa Rita, Orac, di ba? Kaya hindi ka pwedeng makapag-concentrate lang sa isa. Of course, yung mga iniwanan natin, mga dapat gawin, tulungan natin ang mayor, no? And then, tulungan din natin yung mga ibang mayor sa kanilang mga bayan. Kasi kailangan dito, since nasa segunda distrito ka, lahat ng anib na bayan ng segundo distrito, dapat yung presence mo palaging nandyan. Hindi ka pwedeng mag-concentrate lang sa isa. Tulungan natin ang mayor. Parang ganon. And then, Opo. I'd like to know your plans. Paano po kayo mangangampanya? Panahon pa rin po ng pandemya. Pinaghahandaan nyo na po ito, no? I'm sure, dahil malapit na po yung ating eleksyon, May 2022 election. Hindi ka pwedeng mag-concentrate lang sa isa. Kabagin, please. Parang ganon. Opo, I'd like to know po kung paano po ang diskarte na gagawin po ninyo sa inyo pong pangangampanya, no? Dahil panahon pa rin po ng pandemya, Mayor, and I'm sure as early as now, no, kayo po ay naghahanda na kung ano yung mga gagawin ninyo. Can you share with us kung ano po ang plano po ninyong gawin? Well, of course, marami tayong kakausapin na grupo-grupo, no? Kasi alam mo naman na ngayon, hindi natin alam kung paano yung style ng pangangampanya. Okay lang sana kung pwede ka magsalita or pwede ka mag-house-house. Bawal na yun, no? So, ang ginagawa natin, mga grupo-grupo, and then of course, yung mga kaibigan natin sa social media, kaibigan natin sa press din, at least nakakatulong din para hindi natin alam kung paano yung style ng pangangampanya.
Okay lang sana kung pwede ka Go ahead po, magsalita Mayor. or pwede ka mag-house-house. Bawal na yun, no? Sa susunod na distrito, yung aking kaibigan natin mga gagawin o plataforma para sa kanilang bayan. Alam mo, napakahirap talaga ngayon, especially nag-isa lang akong nagkakampanya, pero maganda rin naman yun para wala kang iniintindi. Kasi alam mo naman, pag tatlo kayo, mahirap. So, sa ngayon, di pa ako masyadong nakakalakad dahil ang concentration ko, yung bakuna ng aming bayan. Of course, pag may nag-invite na pupunta tayo, para sabihin sa kanila na we are here, no? Para tumakbong board member. Kaya nga, ang sinasabi sa kanila, hindi mo na board member ka, ako pakuna muna, PM. Tuwa nga sila sa akin sa ganung paraan. Opo. Panghuling tanong na lamang po, Mayor, syempre po, trabaho po ninyo kung kayo po ay pala rin na magsilbi bilang board member yung paggawa po ng mga batas o ordinansa for the province of Pampanga. Ano po ang pinakaunang ordinansa na naiisip po ninyong ilatag sa Pampanga kung kayo po ay palaring manalo bilang board member sa darating na eleksyon? Well, number one is to review the public health system ng probinsya. Sufficient, di ba? O kulang? Kailangan pa ba ng pondo para yung programa ng gobernador may pagpatuloy? O ano pa kayang klaseng management sa public health natin ang kailangan? Number one, siyempre, yung mga hospital kailangan natin sufficient, di ba? Dagdagan ng rooms, no? Kasi nakita na natin this time of COVID, talagang ang daming nahihirapan na kababayan, wala silang makuha rooms. Pangalawa, yung mga ICU, wala rin ICU, daming namamatay. Kahit na pumunta ka sa mga private, ganun din, kulang din ang mga ICU. Pero mas kailangan ng mga medyo kapos sa buhay, ang mga pasilidad, no? Lalo na wala silang pambayad. Kailangan talaga natin improve ang mga pasilidad ng ating mga ospital. Tapos mga equipment, mga laboratorio. Ngayon, pandemic, nabuksan yung mata natin, pero ang dami pala pangailangan ng isang ospital, no? Pangalawa, mga gamot. Ano ba naman kung halimbawa yung isang pinagkikitaan ng Kapitolyo, dalhin muna natin ng isang taon sa hospital natin o sa public health para malaman natin kung yung kasalukuyan natin budget sa public health ay sufficiente o kulang. Palagay ko naman, on my part, it is kulang dahil nakita naman natin kung gaano ang paghihirap natin dito sa COVID. No? Pangalawa doon, dagdagan din natin yung mga health workers natin. Alam mo, kung pinaplano talaga, ang pinakamagandang dyan, yung paglalakad yung mga health workers natin sa mga kanya-kanyang barangay, titignan natin yung mga may sakit. Huwag na natin pababayaan lalala mga sakit nila. No? Mga health workers na ang lalapit sa kanila para bago lumala ang kanilang sakit, naagapan na kagad. Alam mo, pinaplano talaga. At susunod, of course, yung kita ng ating Kapitolyo. Para naman yung balik natin services sa mga tao, at least sufficiente, hindi yung nagkukulang. Marami tayong dapat i-review, no? Sa mga existing ordinansa ng ating Kapitolyo. Baka yung mga ibang ordinansa, hindi na siya nakapanahon ngayon. Kailangan natin review. Marami tayong gagawin. Balik natin services and of course, kailangan natin yung presence natin sa ating mga bayan para malalaman natin ano ba ang pangangailangan ng isang bayan. Halimbawa, bigay tayong example. Sa SWAN, ano bang kailangan ng sa SWAN para siya umasenso?
So kailangan nandun tayo. Alam mo naman ang governor, executive yan, no? Bira lang makalabas yan dahil masyado rin busy. So kami, mga board member, kami ang dapat lumakad para matulungan natin governor kung ano ang dapat gawin sa isang munisipalidad. Marami po tayo, remember yung performance natin bilang local chief executive, no? Yun po magpapatunay kung ano talaga ang gagawin natin sa ating mga bayan sa segunda distrito. I can assure you, ito pong likod nyo is a working board member. Alright. Maraming salamat po, Mayor, at good luck po sa inyong kandidatura sa darating na election, May 2022 elections. Mag-iingat po kayo and God bless you, sir. Okay, thank you. Good night. Mga karehiyon, ayan po si Guaguang Mayor Dante Torres na humahabol po ngayon bilang board member sa ikalawang distrito ng Pampanga. Samantala sa pagbabalik ng CLTV News. Mayor, at good luck po sa inyong kandidatura sa Tourism at Business Operations sa Subic Freeport, mas pinaluwag. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Mga karehiyon, ayan po si Guaguang Mayor Dante Torres na humahabol po ngayon bilang board member. Samantala sa pagbabalik ng CLTV News. Tourism and Business Operations sa Subic Freeport, mas pinaluwag. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Technicians, specialists in auto paint, detailing, body This works and program collision is brought repair. to you by Laos Sean Auto Services, 360. your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. Lola, For inquiries, isang taon na contact tayong nahiwalay dahil sa quarantine. 045-499-8080 Miss na po or namin 0908-819-8080. at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa RES Bakuna kontra COVID-19. Miss na po namin. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo.
Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas Nagbabalik ang ng kamay CLTV sa News. wastong Narito naman ay pamamaraan. isang mabilis na sulyap sa ibang mga balitang dapat mong malaman sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Hatid ni Angelica Cara. Kasalukuyang pinatatayuan ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang Farmers and Fisher Folks Training Center sa bayan ng Doña Remedios Trinidad para sa mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan umano ng lalo pang pagpapataas ng antas ng kasanayan. Layo ng pasilidad na mapabilis at mapaigting ang produksyon ng pagkain ngayong panahon ng pandemya. Nagsimula na ang konstruksyon ng nasabing Farmers and Fisher Folks Training Center na may pondong 14 na milyong piso. Kapag umano natapos ang proyekto sa susunod na taon, ang unang palapag ay magiging training rooms ng mga magsasaka at mangingisda, habang magiging bagong lokasyon ng Provincial Agriculture Office ang ikalawang palapag. Sa iba pang balita, isinusulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang proteksyon sa mga kabataan laban sa banta ng new normal setting. Ayon kay DSWD Regional Director Marites Maristela, mas tumaas ang exposure ng mga kabataan sa gadgets at social media, kung kaya't mas malaki ang tsansa na sila ay maging biktima ng sexual exploitation. Malaki rin umano ang epekto ng pandemya sa mental health ng mga bata, lalo na't hindi sila gaanong nakakalabas at nakikisalamuha sa kanilang mga kaibigan at mga kalaro. Sa pamamagitan ng Our Pantawid Pamilyang Pilipino Program Family Development Session, nananawagan ang DSWD sa mga magulang na bantayan at bigyan ng sapat na atensyon ng kanilang mga anak. Isinaad din ng DSWD na kung may nasaksihang kaso ng child exploitation ay maaaring i-report ito kaagad sa malapit na barangay, local social welfare and development offices o kaya naman ay sa local police stations. Samantala, 81% complete na ang bagong Airfield Ground Lighting System o AGLS sa Clark International Airport. Ayon kay SIAC President Aaron Aquino, ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 491.8 million pesos ay nagsimula noong November 11, 2020 at tinatayang matatapos sa January 5, 2022. Kasama sa AGLS project, ang rehabilitation and upgrading of runway and taxiway, lighting and signages, at ang konstruksyon ng modern 300 kVA powerhouse with isolating transformers and lightning surge arresters. Parte umano ang ground lighting system project sa inisyatibo ng SIAC, katuwang ang master plan ng gobyerno upang mapaganda ang Clark Airport kapag nagbalik na ang normal na operasyon sa airport. Isa ang AGLS project sa dalawang major components ng SIAC's Airport Infrastructure Expansion Program na kung saan inaprubahan ang budget mula sa General Appropriations Act of 2020 sa ilalim ng The Bases Conversion and Development Authority, parent company ng SIAC. Angelica Cara, CLTV News. Ibinaba na sa Alert Level 2 ang klasifikasyon ng Subic Bay Freeport Zone. Bunsod nito, mas pinaluwag na po ang mga protocol kaugnay ng pagpasok ng mga turista, maging ang operasyon ng iba't ibang negosyo sa lugar. Nais niyo bang mamasyal sa Subic? Narito po ang mga dapat ninyong malaman. CLTV News. Mas pinaluwag na ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang travel restrictions, lalo na sa mga vaccinated na nais bumisita sa Freeport. Ito'y matapos isailalim sa Alert Level 2 ang lugar ayon sa mga opisyal. Sa isang advisory nitong Miyerkules, sinabi ng SBMA na pinapayagan na ang intrazonal at interzonal travelers na bisitahin ang Freeport anumang edad. Ang intrazonal ay tumutukoy sa galaw ng tao, produkto at serbisyo sa pagitan ng mga lokalidad na nasa ilalim ng parehong community quarantine classification, habang ang interzonal ay tumutukoy sa galaw sa pagitan ng mga probinsya
highly urbanized cities at independent component cities na nasa ilalim ng magkaibang community quarantine qualifications. Ngunit sinabi ng SPMA na mga bibisita na manggagaling sa mas mataas na quarantine qualification at alert level ay dapat fully vaccinated na. Sakop nito ang mga nasa 65 years old pataas, may comorbidities at sa mga buntis. Hindi na raw required ang RT-PCR o antigen test sa mga turista maliban sa iilang establishmento. Pinapayagan na rin ang dine-in services sa loob ng Freeport sa 50% capacity at 70% para sa outdoor venue capacity. Sa ilalim ng Alert Level 2, ang ikalawang pinakamaluwag na level sa bagong quarantine system, pinayagan na ng SBMA ang mas maraming establishmento na mag-operate, kabilang ang mga barbershop, salon at mga nag-aalok ng aesthetic o cosmetic services. Jennifer Salenga, CLTV News. At yan ang balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. No? Ang aming pong Facebook ay CLTV36 Official at CLTV36 News, Instagram at CLTV36 at ang aming pong Instagram, CLTV36. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa po ng CLTV, nandyan din po ang aming YouTube channel na CLTV36 Official. Ang aming website, www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat mga karehiyon. Samantala, 50 days na lamang po at Pasko na. Happy weekend. 36 Official. Ang aming website, www.cltv36.tv.